kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Tuluyan ng hindi papansinin ng Philippine National Police ang anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa drug war campaign ng pamahalaan, partikular na sa nagdaang Duterte administration. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan everyday po yan ha, alauna at alas 6 ng hapon. Bagamat meron tayong mga iilang araw na nakapag-skip, gawa ng syempre busy-busy yan. Alam nyo na, holiday, panahon ng this is the season to be jolly. Palalalalalalalala. Pero today is December 29. Araw ng linggo, happy weekend para doon sa mga kababayan natin na OFW sa ibang bansa. Shoutout po sa inyo, syempre. At maraming salamat sa pagpatuloy sa pag-suporta at pagnonood dito sa Joe Malone TV natin. Ha? Shoutout, mag-iingat po kayo dyan at laban lang po tayo. Ha? At syempre yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan man kayo lupalop naroon, pakicomment naman dyan kung saan lupalop kayo naroon at nanonood. Ha? Halimbawa, you are watching from Illinois, Switzerland, Alaska, Jordan, diba? New York, tapos dito sa Pilipinas, if you are watching in Bulacan, Cavite, Tansa, Pampanga, Pangasinan, pakicomment dyan sa baba, ha? Maraming salamat at sa suporta nyo dahil nagkakaroon tayo ng engagement sa YouTube kada comment nyo. Diba? Pagka wala na kayong maisip na comment, pwede nyo na ma-comment dyan, green hearts. Kung halimbawang kaya Yorme Isko Moreno, ay kay Green Hearts kung halimbawang sinusuportahan natin si VP Sara Inday Duterte at Blue Hearts naman kung halimbawang ang sinusuportahan natin o pabor din kayo gaya ko kaya Isko Moreno, okay? Check. Ito yung mga sinusuportahan natin lokal, si Yorme Isko Moreno, at sa national, syempre walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte, di ba? Bagamat meron pa akong pinag-iisipan ng mga susuportahan, pero gaya ng isasabi ko sa inyo, gawin din natin yung homework natin at pinag-aaralan ko pa, nagkakaroon din ako ng sarili ko mga background investigation through Google, di ba? Through social media, kung karapat dapat nga bang suportahan itong mga to, okay? Yun ang part natin bago tayo bumoto, di ba? Gaya na lagi ko sinasabi, aralin muna natin maigi. Marami na tayong means para gawin yan. Nandiyan ang Google, ang social media, di ba? Aralin muna natin kung sino yung mga iboboto natin, di ba? Nang sa ganun, hindi natin sisisihin yung sarili natin bandang huli. I'm sure maraming paraan para makilala natin at makilatis natin yung mga napupusuan natin ng mga iboboto natin next year sa 2025 at sa darating na eleksyon sa 2028. Okay, eto na ha. O paki-like and share yung itong video natin kung naniniwala ka na kailangan natin na ipagtanggol si VP Sara Inday Duterte at paki-share doon sa mga kaibigan nyo na maka-Duterte rin, na DDS supporter rin o kaya sa mga kamag-anakan nyo or sa mga kagalit nyo na hindi pa naniniwala sa atin, di ba? Kahigop muna ako ng kape. Ano kasi sa akin dito alas 8 ng umaga dito sa akin, linggo-linggo. Pero kailangan natin na magtrabaho. Siyempre, kailangan natin pag-usapan ito mga issue ng bayan. Bagamat tahimik muna ngayon, hindi ganun kaingay yung issue. Kasi syempre holiday di ba? I'm sure ganun din sa inyo. Marami na kayong ginagawa dyan. Pero minsan nakakakuha kayo ng oras, di ba? Para makanood sa YouTube. Ganun din dito sa Pilipinas. Ganun din dito sa Metro Manila, sa Maynila. Busy-busyhan din ng mga tao. Kaya busy-busyhan din yung mga ilang mga issue sa gobyerno, di ba? Wala masyado ngayon na matunog. Pero eto, pag-usapan natin yung war on drugs ni Tatay Digong. Syempre, pag-usapan natin kayo. Tanungin ko muna kayo, mga kayo, ano bang naitulot ng war on drugs sa tingin nyo dito sa atin sa Pilipinas? Paki-comment dyan sa baba. Ano tayo? Healthy conversation tayo dyan sa comment section sa baba. Pag-usapan, ano bang naitulot ng war on drugs dyan sa inyo, sa lugar ninyo? Paki-comment dyan sa baba. Okay? Yan ang gusto ko, di ba? Meron tayong
meron tayong topic na ganito, and at the same time, meron kayong pagkakataon na mai-comment sa baba kung ano yung sa palagay nyo, opinion nyo, at kung ano yung masasabi nyo. Okay. Anong naidulot ng War on Drugs na programa ni Tatay Digong sa inyo nung siya ay nakaupo? Paki-comment dyan sa baba dahil yan ang pag-uusapan natin dito sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Kung bago ka rito sa channel ko, napadaan sa itong Joe Malone TV, paki-like at paki-subscribe na kayo at libre lang naman yan, wala namang bayad dyan at click nyo na rin yung notification bell dahil next year marami tayong gagawin dahil ang tunay na laban next year na. Yan. Next year na dahil makikita nyo na ako sa field, makikita nyo na ako sa ground, lalabas tayo, tapos magkakaroon pa rin tayo ng reaction tulad nito. Pero syempre, kailangan din natin alamin at siyatin kung ano yung mga nangyayari sa labas. Sa field, lalong-lalo na yung impeachment case, yung rally ng INC, di ba? Napabor sila, yung peace rally nila, at meron pang mga iba-ibang mga religious group, ay mga iba-ibang grupo, hiwa-hiwalay, na nagsasagawa din at nagplaplano ng rally-rally na yan. Okay? Yung lalo-lalo na yun sa mga pro-Duterte na yan. Talagang magsasagawa yan ng kumpul-kumpul na rally. Bagamat kakaunti yan, syempre, hindi individual yan. Yung iba, kumbaga, pag pinagsama-sama mo yan, talagang dun madami yan. Diba? Dun dadami. Ito, gamitin natin itong social media. Gamitin natin itong YouTube, especially itong Joe Malone TV, para mas lalo tayong marinig, mas lalo tayong umingay, at mas lalo tayong dumami. Ito na yung pagkakataon natin, social media. Panoorin natin itong statement ni Tatay Digong patungkol sa war on drugs. Will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. And I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, Yan din sinabi niya the dati. merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Yan na. Go ahead. The Filipinos are anxious and distressed. Tingnan niyo kung gaano ka lalim magsalita si Tatay Digong. At ramdam na ramdam mo kung galing sa puso niya talaga di ba? Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense.
That is why I have always told the police authorities Yan. and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis Yan, ha? sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, Yan na. Wala na sa script. matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, Yan. when you are arresting Yes. a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, Yeah. it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Oh. Patayin mo at least one less criminal Nanlaki yung mata nung katabi. in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. Ayan na, ha? Matapang na hinarap ni Tatay Digong yan. No quarters given, no quarters asked. Yes. Criminal ito. Ba? Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy, Yes. and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full responsibility. legal responsibility. Siya lang daw, Sa ha? lahat na nagawa ng mga pulis, pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. Galing, di ba? I have warned all of you as your president
then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. Yes. Totoo yan. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At Yan na. papagkamatayan ko yan. Grabe, di ba? Tingnan nyo naman, di ba? Grabe kung magsalita si Tatay Digong, talagang nasa puso. Ramdam mo di ba? Ramdam mo talaga. Pero maikwento ko lang, maikwento ko lang. Di ba, ang unang tanong ko sa inyo kung ano na idulot ng war on drugs doon sa lugar nyo o sa area nyo, di ba? I-comment nyo dyan sa baba. Ako, ikwento ko lang to. Karamihan kasi sa atin, ilan sa atin expose sa mga drugs. When I say expose, hindi naman ibig sabihin na gumagamit, di ba? Ako, expose ako sa drugs community dahil lumaki ako sa Tondo, di ba? Sa Maynila ako lumaki talaga, batang Maynila ako. So, talagang expose ako sa drugs. Talagang yung makikita mo yung abutan. Noon, makikita mo yung abutan, makikita mo yung mga taong nagdodroga, yung mga taong lulong. Makikita mo kung ano yung itsura ng isang drug addict at kung ano yung mga lulong sa drugs talaga. Sa itsura pa lang, makikita mo na. Kumbaga, malaking porsyento na tama ka based doon sa itsura. Hindi ko sinasabing na judgmental Pero based sa amin experience sa Maynila, alam ng mga taga Maynila to, sigurado ako. Sa itsura pa lang, alam mo na nag-addict to. Diba? Diba yung mga ganun biro? Itsurahan mo, itsurang addict diba? Kasi na-expose kami, totally exposed kami. Alam na namin yung mga itsurahan nila. In fact, alam na namin yung mga galawan nila kung paano sila kukuha, yung mga simpleng pagtambay-tambay nila, diba? Hindi sa pagiging judgmental. Talagang pag doon ka na-expose, nakikita mo na yung galawan nila. Nakikita mo na yung itsura nila, nalulong sa droga, diba? Talagang in short, ang daming sinirang buhay ng drugs na yan. Kasi hindi lang sa Pilipinas, halos yan ang number one na problema. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, yung mga karatig bansa natin. Isa yan sa mga malalaking problema nila maliban sa poverty. Yung drugs na yan. Kasi talagang maraming sinira ang buhay yan, yung drugs na yan. In fact, meron akong kaibigan sa Maynila, magaling mag-basketball, may height, magaling mag-basketball, nalulung sa droga. Then one day, nagulat na lang kami, madaling araw nagtatatakbo, akala namin may away. Yung pala, trip niya lang tumakbo. Talagang tatakbo siya madaling araw. Siyempre, magigising yung mga tao, akala may away, pero wala. Harmless siya. Ika nga. Yung pagiging harmless, yung pagiging addict niya, harmless naman. Yun nga lang, tumatakbo siya na madaling araw. Alam ng mga na mga nakakakilala sa akin. Tumatakbo na madali. Then one day, nabalitaan namin, wala na. Namatay na. Magaling mag-basketball. May pamilya. Sinira ng drugs. Diba? Oo. Nasa control na lang ng individual yon. Kung magpapakalulong ka, kung nasa control na natin ng bawat individual kung magpapakalulong ka sa droga o iiwas ka. May mga tao lang talaga na hindi nila kaya yung sarili nila o yung control nila, kaya nalululong sila sa drugs. Pero kasi, andiyan kasi, available May pera ka, di ba? Bibili. Madali lang bumili. Di ba? Pero kung wala yung droga, baka wala yung drugs, mahigpit ang drug campaign talaga, malamang buhay pa siguro yun. O hindi siguro nasira ang utak nun. Hindi siguro nalason ang utak nun. Hindi siguro siya naapektuhan yung utak. Yun ang karanasan ko sa mga drugs na yan. Kasi exposed ako. Pero hindi ako gumamit. Talagang nakita ko lang sila. Nakita ko yung itsurahan nila, kung paano malagas yung ipin nila, kung paano lumubog yung panga, kung paano sila mag-giyang, yung mga ganun. Totoo yun. Totoo yun talagang giyang talaga. Kung paano dilat yung mata, di ba?
tatrabaho sa gabi, gising sa umaga, makikita mo nakatulog ka na. Nakita mo ng umaga, nakatulog ka na. Pag, madaling araw, gabi, pag gising mo na umaga, nakita mo gising pa din. Totoo yun. Lahat yun, totoo. Pati yung giyang na giyang, yung parang gumaganon. Totoo yun, Diyos ko, totoo yun. Itsurahan pa lang nila, malalaman mo na, ha? O tapos, itong video na susunod, di ba, nirekomenda na nga, gumulong na yung investigasyon sa House of Representatives about sa war on drugs ni Tatay Digong. Gumulong na. Tapos, nung nagkaroon na ng press con, plenary session, nirekomenda na ng House na kasuhan nga sila Tatay Digong, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, at pati yung mga iilang mga matataas na opisyales ng kapulisan ay nire-rekomenda na kasuhan. So, eto na ang susunod na balita dyan. Yan. Nagdesisyon na ang Philippine National Police na hindi sila makikipagtulungan sa anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ang karagdagang detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, tuluyan ng hindi papansinin ng Philippine National Police ang anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa drug war campaign ng pamahalaan, partikular na sa nagdaang Duterte administration. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Fajardo, nagsalita na raw kasi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing hindi makikipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa ICC dahil sa kwestiyon sa jurisdiction nito. Para sa PNP, sumusunod lamang sila sa desisyon ng Pangulo, pero kung mayroon man anilang magtatangka na makipag-ugnayan sa ICC na makapagbibigay ng kaukulang ebidensya, ay di raw nila ito pipigilan. Para sa PNP, wala silang planong makipagtulungan sa ICC. Nitong nakaraang buwan nga ay hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ICC na magtungo agad sa Pilipinas para imbestigahan siya sa umano'y human rights violation sa kanyang naging kampanya laban sa droga. Ito'y matapos na humarap si Duterte sa imbestigasyon ng Kamara kaugnay sa mga di umano'y paglabag nito sa ilalim ng ipinatupad na war on drugs noong siya'y Pangulo pa ng bansa. Matatanda ang tinanong ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas si Duterte kung handa ba itong humarap at makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC hinggil sa pagkasawi ng maraming mga Pilipino, kabilang na ang mga inosenteng sibilyan sa implementasyon ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Sagot ng dating Pangulo, baka mamatay na lang siya ay hindi pa rin ito naiimbestigahan ng ICC. Hinamon pa ni Duterte ang kongresista na papuntahin na sa Pilipinas ang ICC sa lalong madaling panahon, bagay na hindi naman ginawa ni Brosas. Muling nanindigan ang dating Pangulong Duterte na ginawa lamang nito ang mahigpit na kampanya kontra illegal na droga dahil sa malasakit nito sa bayan, lalo na sa kinabukasan ng mga kabataan na kadalas ay biktima ng masamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na mga droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. O, diba? Diba? Kita nyo yung difference. Talagang ano eh. Eto na, sige. Since na pag-uusapan din natin yung drugs. Ako kasi pabor ako sa war on drugs eh. Pabor ako dyan. Pabor ako sa war on drugs. Diba? Talagang nung umupo si Tatay Digong, talagang sinabi niyang, yung pagkakasabi pa lang niya noon pa lang na I hate, my God, I hate drugs. Ramdam mo na talagang nasa puso niya yung words na yon, na talagang sinabi niya, alam mo, galing sa puso. Diba? Kaya nung pagkaupo niya, anong ginawa niya? Bakbaka ka agad, tokhang agad, war on drugs agad, naglista ka agad. Natakot yung mga, yung mga addict, natakot. Talagang yung iba nagsiuwian, nagtago. Kasi may listahan yung bawat police station eh. Di ba? Na siguro galing sa barangay. Hindi ko alam Basta may mga list eh, di ba? May mga list yung mga police station kung sino yung mga talagang mga addict na, yung mga drugs, di ba? Yung iba, hinuli. Di ba? Marami akong tropa na talagang nahuli. Hindi lang sa Maynila, pati sa Valenzuela. Kasi natira din ako ng Valenzuela. Talamak din dyan sa sa Valenzuela noon. Actually, lahat naman eh. Lahat na naman ng lugar, walang exempted sa drugs. Lahat talaga, di ba? Talagang ako, simulat noon pa lang, pabor na ako dyan sa war on drugs na yun. At ang dami talagang yung programa ni Tatay Digong na war on drugs, ang dami talagang
nahuli at kahit papano naramdaman natin na safe tayo. Kasi kahit papano nabawasan talaga yung mga adik sa kalsada. 'Di ba? Kayo mga kayon, 'di ba? Pabor ba kayo o hindi doon sa war on drugs ni Tatay Digong? Ang unang tanong ko, yung opinion nyo about doon sa war on drugs. Tapos yung experience nyo, di ba? Tapos ang pangalawang tanong ko, yung pabor ba kayo o hindi sa war on drugs? Pakisagot na lang dyan sa comment section yung mga tanong natin dyan para magkaroon tayo ng engagement. Pero healthy conversation lang, baga no hitting below the belt. Di ba? Kasi kaming mga Maynila, laki talaga kami, exposed talaga kami sa drugs. What I mean by exposed, hindi kami gumagamit. I mean exposed kami, kumbaga, yung lugar namin talagang may mga drugs, may abutan, yung itsurahan, alam mo na nagda-drugs, yung kung paano magiyang, kung paano masiraan ng ulo. Yung dati mong kaibigan, yung dati mong kakilala, yung dati mong kaibigan na nakakasalubong mo na matino, tapos nag-drugs, ayun, nalulong. Hanggang sa masira yung ulo, namatay, di ba? Tapos hanggang sa nagtutulak na, may mga stages yan eh. Noong una, tikim-tikim lang yan, patikim-tikim. Tapos pagka medyo nasarapan, hindi na control yung sarili, magiging drug dependent na. 'Di ba? Tapos pagka nag-drug dependent na yan, syempre addict na yan, matapang na yan, gising yan lagi, ano nang gagawin? Magiging pusher na yan, magbebenta na ngayon yan. Pag nagbenta na ngayon yan, ayan, kunyari, small time pa lang na benta-benta, benta-benta, tapos ano susunod? Magnanakaw na yan, magiging ano na yan, magiging akyat bahay gang na yan. Walang naidulot talaga na maayos yung pagiging user ng drugs. Talagang yung iba, malas lang ng iba kasi yung iba nalulong, yung iba nakontrol, nagbago, yun, mga malakas ang pagkontrol nun. Pero yung karamihan, hindi eh. Yung iba, hindi nakontrol, nalulong, umabuso, nagnakaw ng mga gamit para may pantustos sa bisyo nila, yung iba natukhang, di ba? Yun talagang mangyayari, yun ang stages ng pagiging user. Bili mo nagsimula sa tikim-tikim hanggang sa naging pusher ka na. Pag naging pusher ka na, nagbebenta ka na, marami ka na. Mas lalo ka ng maraming nadamay. Di ba? Kaya nga mas malaki ang parusa ng pusher kaysa dun sa user. Di ba? Yung mga pusher kasi, hindi lang buhay mo ang sinisira mo, pati yung buhay ng iba. Yung user, buhay lang niya. 'Di ba? Pero si pusher, ang daming buhay ng iba. Imaginein mo, yung iba diyan nangre-rape pa dahil lulong sa droga, namamatay tao pa dahil lulong sa droga. Yung iba nagnanakaw lang. Dati kasi noon, pag nagnakaw, nakaw lang eh, hindi papatayin eh. Ngayon, pagka nakagamit, pag ninakawan ka na, yung iba tinutuluyan pa para hindi na makapagsumbong. 'Di ba? Nag-upgrade na rin sila. 'Di ba? Iba nga. Dati pa yun dati, nanakawan ka lang, iiwan ka na. Tapos medyo nag-upgrade sila, nanakawan ka na, papatayin ka nila, iiwan ka na nila. Nag-upgrade na yun Ngayon, lalo pa sila nag-upgrade. Ninakawan ka na, pinatay ka na, ang gagawin pa sa'yo, susunugin pa. Dadalhin ka sa malayo, susunugin ka, o kaya pag-ihiwa-hiwalay niyo yung parte ng katawan mo. Kontakin mo yun, di ba? Lahat yun nakadrugs. Dahil hindi yun kayang gawin ng normal na pag-iisip ng tao. Yan ang totoo. Hindi yan normal. So, ibig sabihin, nakadrugs yan. Pero mo, ninakawan, pinatay, sinunog, dinala sa malayo, sinunog. Hindi mo na talaga mahanap yung katawan o kaya hindi mo makikilala, pinarte-parte yung katawan mo, tatapos sa kung saan. Gawain pa yan ng normal na pag-iisip ng tao? Siyempre, hindi. Diba? Kaya malaki ang yung iba kasi hindi yung mga mayayaman kasi, I'm sorry pero yung ilang mayayaman kasi hindi sila exposed sa drugs. Kaya akala nila wala lang. Kumbaga alop sila sa drugs na lugar, hindi exposed. Kaya akala nila hindi nila ramdam. Unlike sa atin na exposed, alam natin kung ano yung mga nangyayari at kung ano yung mga naidudulot, yung pwedeng maidulot na mga pag nalulong sa drugs. 'Di ba mga kayon? I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung experience nyo mga kayon. Healthy conversation tayo. Kung ano yung experience nyo sa mga drugs, na kapitbahay nyo, o kaya kayo mismo, o kaya yung sa lugar ninyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo. Paki-comment dyan sa baba, paki-kwento. At baka one of this day, mag-live tayo. Pag-usapan natin yan, magbasa tayo ng comment. Magla-live tayo, tapos magbabasa lang tayo ng comment. Papakita ko sa inyo. Para ma-shoutout na rin natin yung mga
laging nanonood at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok at pagsubaybay nyo dito sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, syempre, ang inyong lingkod, si Joe Malone. At ako yung nagpapasalamat, taos puso. At advance Happy New Year, ilang tulog na lang, 29, 30, 31. 3 days na lang, kung di ako nagkakamali. 2025 na, simula na ng bakbakan. Paki-subscribe at share nyo na yung video natin. At huwag nyong kalimutan, sana huwag din kayo mag-skip ng ads pagka may mga lumitaw na mga ads, advertisement. Dahil yan na lang tayong kumukuha ng konting abuloy. Para next year, makalarga tayo, makapunta tayo sa iba't ibang lugar kung saan merong dapat pag-usapan. Maraming salamat. Advance Happy New Year, mga kayon!